Kilala ang European Union o ang EU bilang isa sa mga regional bloc sa mundo or groups ng mga bansa na merong maayos na programa pagdating sa karapatang pantao. Parang mas advanced sila at mas progresibo sila. Itong EU kasi ang isa sa mga pinakamalaking blocks sa buong mundo na mas matatawag natin na mas robust yung kanilang human rights program, at least on paper. And in fact, yung may mga EU member states pa nga na on their own, may mga ginagawa silang programa sa Pilipinas na para matulungan yung pagpapaayos ng karapatang pantao dito. Katulad ng halimbawa ng Espanya na tinutulungan yung Commission on Human Rights on institution building programs nila. No? So may mga ganong mga ginagawa ang mga EU member countries. Yung iba dyan, may sarili silang mga programa in terms of pagsuporta sa mga rights defenders o pagbigay ng mga awards sa mga human rights activists. So merong mga ganun. Itong European External Action Service, ito yung parang Department of Foreign Affairs ng EU, ay masigasig yan sila na makipag-usap sa civil society at sa mga human rights groups tungkol sa karapatang pantao sa Pilipinas. Itong European Parliament, ilang beses na yan sila naglabas ng mga resolusyon para batikusin yung mga paglabag sa karapatang pantao. May mga issue pa rin ang marami tungkol sa ginagawa nga ng EU dito sa Pilipinas pagdating ng human rights. Sila nga ba ay talagang pinaninindigan nga ba talaga nila yung kanilang mga gustong mangyari pagdating sa improve ng human rights sa Pilipinas. Tatalakayin natin yan sa araw na to along with Joseph Puruganan. Siya ang co-director at saka head ng Philippines office ng isang non-profit global organization ng tawag ay Focus on the Global South. At siya rin ay isang co-convener ng isang grupo na tinatawag na Trade Justice Pilipinas. Ito yung mga nagsusulong ng mga advokasya kung paano maging balanse at fair yung mga kalakaran sa gawa sa trade dito sa Pilipinas, kasama dito yung mga agreements. No? Joseph, magandang hapon. Ganda nga po, Kaloy. Salamat sa imbitasyon. Marami ako mga gustong itanong sa iyo tungkol dito sa pag-uusapan nga natin, no? Itong Mm. free trade agreement na sinusulong ngayon ng EU sa Pilipinas at saka ito syempreng EU GSP Plus na alam natin ay na-extend hanggang 2027 kasi nabigo yata silang ayusin or hindi ko na matandaan kung ano nangyari. Basta practically, in-extend nila yung GSP Mm. Plus. Joseph, bilang panimula, pwede mo kaming bigyan ng parang itang overview Mm. tungkol dun sa trade relations natin ngayon sa EU, kasama itong mga programang ito na may kinalaman or may impact sa human rights sa Pilipinas? Yeah, sige, Kaloy. Siguro una, kailangan may distinction kasi yung pag pinag-usapan natin ng trade agreements. Meron yan na multilateral trade agreements. Mhm. Nangyayari ang negosasyon na yan sa ilalim ng World Trade Organization. Yun yung isang global body na signatory tayo doon since 1995, no? At Mhm. meron naman tinatawag na bilateral or regional trade agreements na yun nga, negosasyon ng dalawang partido yan, no? Marami sa mga mayayamang mga bansa ay nagtutulak nung bagamat bahagi rin sila ng WTO, meron sila kanya-kanyang effort din para maglunsad ng bilateral trade agreements. Sa kaso ng EU, nung 2007 pa, Kaloy, nilunsad itong sabay-sabay yan na negosasyon. Ang tawag niya partnerships with Asia. So Mhm. sabay-sabay na negosasyon yon noong 2007 sa pagitan ng EU at India, EU at Korea, at EU at ASEAN nung una. Kaya yung sa Mhm. ASEAN, kung saan tayo nakapaloob, ang approach doon nung una ay region to region eh. Kaya Okay. lang, hindi nag-succeed yon primarily kasi pag pinag-usapan mo ang ASEAN, 10 bansa yan, hindi pantay-pantay ang levels of development ng mga bansa sa ASEAN eh. So napansin ng EU, hindi niya maitutulak yung napaka-ambisyoso at comprehensive na agreement na inahabol niya kung may hindi pagkakapantay-pantay. Eh ang posisyon ng ASEAN at that time, we negotiate 10 as 1.
So, ibig Okay. sabihin nun, kung may hinahabol na level of ambition ng EU, hahatakin pa ba yun ng mga mas mahirap na bansa sa ASEAN? Nandyan ang, Mm. imagine mo, nandyan ang Myanmar, nandyan ang Cambodia, Laos, mga considered least developed countries. Sa kabilang banda, nandyan ang Singapore, di ba, na napaka taas ng level of development. Kaya, sometime in, I think, 2010, if I'm not mistaken, nag-decide ang EU, at least dun sa part ng EU-ASEAN, mag-shift. Kaya nag-shift siya to bilateral negotiations. Of course, not surprisingly, first with Singapore at na-conclude yun very rapidly, and then Malaysia, and then Vietnam, and then and then Indonesia, no, na may ongoing negotiations din ngayon. At tayo noong 2015 nalunsad yung EU-Philippines Free Trade Agreement negotiations. So, ang strategy ng Philippine government, pag pinag-usapan ang economic relations with Europe in general, may tatlong pillars yan, ano. Yung una, nag-negotiate siya ng trade agreement rin with EFTA, yung Mm. European Free Trade Association. Yan yung mga, sa simpleng pananalita, yan yung mga bansa sa Europa na hindi kasama sa EU. So, Okay. Liechtenstein, Luxembourg, yung mga ganyan. Tapos, pangalawang pillar, yung EU FTA, EU-Philippines FTA negotiations. At pangatlo, yung GSP Plus na baka Ah. mamaya tatalakayan din natin. So, ganyan siguro yung pinaka-overview niyan. So, nagsimula ang negosasyon ng bilateral noong 2015. And then under Duterte, nahinto siya. Umanabot lang siya ng ang sistema kasi diyan may parang rounds of negotiations na tinatawag. Nagsasalit-salitan yan, ano? Kunyari, Mhm. ang first round mo ay naganap sa Pilipinas, sa second round lilipat yan sa Brussels madalas, no? So tayo inabot lang yung EU Philippines na yon ng 2 rounds kasi inaabutan na ni Duterte, no? Nung pagpasok ni Duterte at alam na alam mo to, Kaloy, yung Mhm. mga atake niya sa EU at yung worsening human rights situation nung panahon na yon prompted, I think, the EU to put a halt to the negotiations. Kaya hanggang 2 lang siya. Yeah, And I think then, pagpasok, this was yeah, in 2017. Tama yung ginawa nilang tama, o, pag na-suspend ang negosasyon noong 2017. And then, wala, hinintay basically na magpalit ng gobyerno. So, nung pagpasok ni Marcos, at yun, malaking effort din ng ginawa ng Marcos government dyan to sort of normalize economic relations na from the sa side ng EU, syempre they welcome it, di ba? Kasi may agenda rin naman silang itinutulak. So, 2023 nagsimula na yung mga usap-usapan na magsisimula uli. At itong March nitong taon na to, 2024, formally na oh, i-announce yung restart, kumbaga, na restart. negosasyon. Yeah. At itong October, ito lang yung ano, nagsimula sila ng bagong round. First round uli ang trato nila eh. So, Nag-reset imbis sila kumbaga. o parang na-reset, no? So, may first round ng October at yung second round, mangyayari yan February 2025. Okay. Joseph, kailangan ko lang i-unpack ng konti ito, no, Ah, sa tungkol dun sa pag-suspend nga nung negotiations noong 2017. Kasi parang ang lumalabas kasi, ito nga lang yung laging pinangangalandakan din ng EU na bilang tugon dun sa drug war na patayan or sa nangyayaring worsening human rights situation, tinigil nila yung FTA negotiations. Pero mm. yun nga ba yung rason? Yun nga bang patayan o dahil nga hindi sila makausad sa pag-uusap with the Duterte administration? Oo, ganyan din yung tanong namin, Kaloy, eh. Kasi kung ididikit natin siya dun sa decision to shift away from yung ASEAN regional, isang reason din kasi doon, dalawa yung parang posibleng motivation doon eh. Una, yung binanggit ko kanina na hahatakin pababa yung level of ambition kasi may mga bansang kagaya ng mas mahihirap. Pero Mhm. ang pangalawa ring dahilan ay yung issue ng Myanmar, no? So medyo may dilema ang EU nung panahon na yun eh kasi ayaw rin nilang very strong sila dun sa issue ng Myanmar eh. So ayaw rin nilang ma-project na uy, tinitira namin yung nangyayari sa Myanmar tapos kasabay no nakikipag-negotiate kami ng isang agreement
nakasama ang Myanmar. So I Mhm. suppose yung ganong issues din ay nagmatter dito, no? On the one hand, ah hindi nila maitatanggi yung mga worsening human rights situation. Pero at the same time, baka rin because of Duterte, hindi rin nila mai-push ng gusto yung level of ambition na gusto Gusto nila. nila. So in Mm. other words, hindi ganun kasimpleng may patayan, so tama na yung titigil naman yung FTA. May iba pang kontekstong nangyayari at that time. Kasi yun ang gusto kong ano Oo. hindi linawin kasi parang lumalabas nga na kasi tinatanong natin sila sa mga pag-uusap bakit hindi kayo masyadong nagsalita, nag-aksyon, ginamit yung GSP Plus nung Oo. kasagsagan ng patayan. At lagi nilang binabalik sa atin nahinto nga yung FTA negotiations. Pero parang lumalabas nga ngayon is that hindi ganun kasimple na hininto nila dahil may ganito mga patayan, kundi yun nga, yung level of ambition na gusto nilang mangyari, mukhang hindi nila na-achieve kay Duterte. At siyempre, kailangan din natin i-take into account the fact na ang EU, dahil meron silang mga geopolitical at True. economic interest na ipupursue, no? Ah, Yeah. Joseph, tanong kita, balikan kita dun sa mga sinabi mo, yung mga FTAA, yung mga pag-uusap, yung mga bilateral na gano'n, no? So Mm. sa pangkalahatan na ito ng mga ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas with the EU, alin sa mga ito, mga programang ito, ang merong may direct na kinalaman sa pagpapabuti ng human rights sa Pilipinas? Kasi ang lagi natin nababanggit nga ay GSP Plus. Ang Yeah. GSP Plus lang nga ba o may iba pa? Well, doon sa tatlong strategy na yon, ang pinaka-konkreto na kasi may doon sa GSP Plus, malinaw yung kondisyon Yeah. na bibigyan ka namin ang Pilipinas ng preferential access para zero tariff yon. Ibig sabihin ng preferential access, ibababa nila to zero ang taripa ng mga export natin. Hindi lahat, no? 66% or so ng exports natin sa EU market ay zero tariff. Okay. Pero may kondisyon, Kaloy, no? At ang kondisyon nun ay dapat yung obligasyon nyo dun sa 27 or so human rights, Conventions. labor conventions ay mapatupad nyo yung inyong obligasyon. Human rights, environment, good governance Environment, labor, yata. yeah. Oo. Oh, labor, yes, yes. Mm. So marami. Yung 27 conventions na yun, dapat, if I understand it correctly, Joseph, dapat i-ratify ng Pilipinas yan at dapat panindigan nila at gawin nila, Yeah. sundin nila kumbaga, para Oo. magkaroon ng zero tariff on about 65-66% ng goods na Yeah. ini-export natin sa Europe. Para Mm. lang may idea yung mga nanonood, Joseph, na may idea ka kung anong goods ang pinag-uusapan natin dito kasi Oo, dun sa naglabas nung 2022 ng report dito, no? At lumalabas at titignan ko yung datos. Ang ilan sa top ay ang pinakamalaking porsyento ay vegetable oils, animal or vegetable oil. So kasama diyan yung coconut oil, Mhm. virgin coconut oil, yan yung mga exports na yan. Pangalawa yung mga 51 million euros yon according to the report of exports to the EU. Pangalawa, meat and fish preparations, so mga 43 million. And Mhm. then others 45, hindi naka-specify. Tapos yung iba, machinery and equipment at saka edible preparation. So malamang food pa din, no. So Mhm. yun yung mga products na ine-export natin. At pero pag sinating ine-export natin, sa totoo, ang nag-e-export yan mga kumpanya. So, di Okay. ba? So parang ang pwede mong i-argue diyan na kung ano mang pakinabang yan ay pakinabang primarily ng mga kumpanyang nag-e-export. Of Yeah. course, kung i-unpack mo yon, itong mga kumpanya na to ay may trabaho, may mga workers and then ganon. Malaki rin yung aabot ng do sa report 3 billion yung exports Mhm. So kung gusto mo ma-maintain yan, dapat ayusin mo yung problema dun sa yung concern sa human rights, 'di ba? Ganon yung palitan diyan Kaya lang yung Mm. naging karanasan nga natin, simula pa lang nung sa drug war, siguro wala pang 1,000 yung napapatay noon, ay nire-raise na natin na EU magsalita ka naman, no? Mag-i-pressure mo man lang kahit na ang sinasabi lang natin noon, kahit yung threat of withdrawal
Mm, ay mm, hindi niya ginawa eh. Wala mm. siyang, well, sasabihin niya, I'm sure naririnig mo sa mga kausap mong sa EU, nasasabihin nila hindi public yung kanilang approach. Pero meron Yeah. silang mga back channel to force. At yun nga, yung sa'yo ko lang narinig na sinasabi, kiniklaim pala nila na yung suspension ay part of their efforts to put pressure. Pero doon sa pangalawa, so state to state pressure yun, no? Pero pangalawa, doon sa yung pressure on the corporations themselves, ang prevailing international framework kasi dyan, yung Business and Human Rights Yeah. Framework, na parang hindi siya mandatory eh. Voluntary mechanism lang siya eh. Yes. Na, Yeah. at itinutulak nga natin ngayon, based na rin sa experience na kahit na may voluntary mechanism ka ay we're seeing parang worsening of Mhm. yung human rights violations or abuses attributed to corporations, particularly transnational corporations, that it's about time to push for a legally binding instrument. Noong 2014, nagkaroon ng, under the Human Rights Council, may Resolution 26/9 calling for negotiations for a legally binding instrument to regulate transnational corporations. At signatory ang Pilipinas doon noong 2014. So yun yung ano, I think part of the problem ay yung prevailing accountability policy na hanggang dun lang, no, very Yeah. voluntary. So if it's in the interest of the company to pursue due diligence across its supply chain, then gagawin niya. Pero it's more for show eh. In fact, Mhm. sa Senado nga ang pinag-uusapan pa corporate social responsibility. Oo nga eh. And ang purview parang mas parang to attract more investors. Ganun pa yung so yung tax yung pagbabawas ng mga regulation so that we can attract more investors Yeah. rather than So regulations to actually ensure na walang abuses or violations na nangyayari across the supply chain. parang kulang sa ngipin yung Yeah. kasi malinaw naman yung Totoo. continued violation ng Philippine government. I mean, yung drug war, Mm. 'di ba? Grabe. Mm-mm. So kulang sa ngipin yung EU mismo na Mm-mm. i-enforce yung kanilang GSP Plus. I mean, let's just talk about the GSP Plus, right? Yeah, totoo. I mean, ilang beses na yung Trade Justice Pilipinas, I think 2018 na nanawagan na kami ng withdrawal eh. Mm. Sa and then if you're following it, Kaloy, diba? Sa parliament nakahanap tayo ng kakampi doon. Kasi I think tatlo, apat na resolution from the European Parliament Mm, mm. called for withdrawal of those preferences eh. So I think hindi naman may tatanggi ng EU yon kasi nga nag-initiate siya ng reform eh on the That's GSP true. Plus, diba? Which means may nakita rin siyang problema dun sa implementation. At yun yung Tsaka, binabanggit mo kanina, unfortunately, hindi natapos yung reform agenda na yan and they had to extend yung sa Philippines. Dapat kasi hanggang this year lang yung GSP, yung preferences natin under GSP Plus. Pero na-extend siya. No? okay. Na-extend siya dahil parang by default na wala pa yung reform agenda pero they want to continue. So, kung ganong hindi pala na-maximize yung Mm-mm. GSP Plus para maayos yung human rights situation or at least man lang tumugon sila dun sa human rights crisis, ano ang magiging pagkakaiba nitong pagsusulong, pagre-restart nila ngayon sa free trade agreement? I mean, obviously the question there is meron bang human rights component itong FTA negotiations? Ayun, yun ang I mean, pwede kasi natin sabihin na kung ang purview natin human rights, yung GSP yung test case natin eh kung gaano paninindigan ng EU yung supposedly champion siya ng human rights. Kasi doon mas malinaw eh. Conditioned Mhm. yung preferences mo doon sa obligasyon mo sa human rights. Sa trade, wala eh. This is purely a commercial agenda. Of course,
kakaiba naman, totoo naman, kakaiba sa mga ibang trade agreements. Sa EU, meron siyang specific chapter on tawag na Trade and Sustainable Development. So diyan yan nilalamp yung labor, environmental concerns, no? Pero ganun pa man, kung sa GSP ay may pagbalanse, may on the one hand you have the obligations, on the other hand the preferences. Dito hindi balanse yan, no? This is primarily an economic agreement, no? At Okay. ito preference at ito tapos sa GSP 66% lang. Dito almost 100% of the products will be covered under this agreement. Siguro mga 97 pataas percent ng products. At ito Wow. supposedly walang condition to. Walang condition in the sense na may obligasyon ka on human rights. Ang parang reciprocity lang dito ay syempre kailangan negosasyon yan di ba? So bibigay ng EU, to begin with, bukas na yung market nila eh. Yeah. Kaya Yeah. kung meron mang pagbababa ng taripa dito sa side natin yon, di ba? So kung ano naman yung i-export ng EU sa atin on goods, no? Pero maliban sa goods, ano pa ba yung habol nila? Ang habol nila, at ito na yung papasok na tayo sa bagong areas, yung investment, yung access of raw materials, Yes. nahabol din nila yung usapin ng digital trade, no? Kasi gusto nilang magkaroon ng mas paborableng mga regulasyon o polisiya kaugnay ng digital trade. Ang leverage natin dito ay yung pwede tayong magkaroon ng kumbaga defensive posture with respect to yung aggressive interest ng EU. Halimbawa, very clear yung kanyang aggressive interest when it comes to accessing or securing sources of critical minerals. Okay. Kasi may global parang battle or rush to secure Race. those sources. Oo, kasi race. Oo, kasi yung mga developed countries na may very strong manufacturing capacity, ang mantra nila, they cannot yung competitiveness nila is anchored on their ability to secure raw materials eh. Ang issue ngayon, at ito vulnerable ang EU at ang US, ay much of these critical minerals ay nasa control ng China. So, nagkukumahog sila ngayon na ma-secure ito and the way they do it is to kumbaga embed in trade agreements or sometimes specifically critical mineral agreements itong access na to, no? Para kunyari may agreement sila sa Pilipinas, may obligasyon ngayon ng Pilipinas to ensure na yung access ng EU companies dito sa mga raw materials na ito. What exactly are we talking about here in terms of raw materials? Nickel, Yeah. para sa mga baterya? Pag sinabi kasing critical, ngayon yung use ng critical raw materials, may nakadikit ito, Kaloy, dun sa usapin sa climate, yung negotiation sa climate. Kasi ito yung ang ibang tawag rin nila dito, transition minerals. Yes. No, so may sa negosasyon sa UNFCCC, may pressure supposedly sa developed countries to shift to for example sustainable transport. And sustainable transport, ibig sabihin yan electric vehicles. Pero yung electric vehicles, tumatakbo yan sa mga batteries na nangangailangan din ng minerals like nickel, lithium. So yun yung mad rush ngayon. I mean, if you want to expand your manufacturing of electric vehicles kasi may growing demand eh. And also that is their way also of trying to pari yung advance ng China when it comes to these Exactly. things. Yeah. At yun nga, sabi ko nga yung malaki ang leverage ng China kaya vulnerable ang mga bansa kagaya ng US na maghanap ng other sources. Kaya kung titignan mo, sa US side naman, meron silang may critical minerals agreement sila with Japan, tapos may trilateral agreement, Japan, Philippines, US. Ito yung isa pa ring update ngayon, hindi na lang nagkakasya sa mga trade agreements eh. Kung titignan mo yung mga bagong pinapasok ngayon,
because of yung ni-raise mo kanina na geopolitical issues, naka-pack na yan na security. Kasi yung Mhm. securing supply chains, naging malaking issue yan nung pandemic eh. Na-realize na yung vulnerability mo kapag umaasa ka sa, kunyari sa food, di ba? Kung Mhm. ang supply chain ng pagkain reliant sa isang bansa, for example, at nag-cut ng exports yung bansa na yon, ang laking impact. So ngayon, Mhm. malaking trend sa mga agreements ngayon, yung supply chain resilience na tinatawag nila or supply chain agreement. Sa US, meron siyang Indo-Pacific Economic Framework na may separate agreement just on supply chain resilience para lang ensure na kung signatory ka to that agreement, wala ka dapat gawin para bumara sa'yo itong export ng mga critical na mga na goods na ito. So kung susumahin natin, Joseph, kung gugustuhin talaga, kung matino yung gobyerno natin, malaki yung leverage niya dito. Hindi lang sa Oo, EU, kundi sa US at iba pang Western countries. oo. Yun nga ang critical na tanong diyan kung gagawin mo. Kasi halimbawa yung Vietnam, no, pumasok din siya sa mga agreements na ito eh. Pero parang yung Vietnam, mas malinaw yung kanyang industrial policy, for example. So, Okay. alam niya kung ano ang sasabihin niya. Kasi may leverage naman siya eh. Ano yung sasabihin niya sa EU, for example, na ito, hindi namin bibigay ito sa inyo. Kasi Okay. gusto namin i-develop to. Tayo, parang ang default policy nito ng gobyerno, hindi lang nitong kasalukuyan, kung mga nakaraan, what is good for the corporations is good for the country. Parang ganun yung thinking Mhm. niya eh. So Mhm. therefore, let them decide kung ano yung so kung usapin balik tayo sa digital trade ano. Okay. Sa digital trade ang framework ay we want the Philippines to be a hub, no? So of investment sa e-commerce or digital trade. Walang purview ng how do we regulate big tech to ensure that whatever benefits, 'di ba, are redound to the population or that we are able to mitigate any problems or challenges arising from these investments. Walang ganun eh. So, yun ang Mm. problema. Na parang gang-ho, ang tawag ko doon gang-ho attitude na at nakita natin yan kahit doon sa RCEP ano. Let's liberalize and then once we liberalize, then it will parang take care of itself. Lahat ng mga problems na nire-raise ng mga magsasaka, ma-address yan once we liberalize. Ano Baliktad eh. to? Baliktad. Ano to, Joseph? Ito ba ay obviously may weakness in terms of policy but also ano to, kakulangan ng imahinasyon sa part ng government or ano bang ibang what are the other Maraming factors kwet. at play here? Oh, I think another factor dyan ay corporate capture din eh of Okay. policy. So for example, we negotiated yung an agreement with Korea, for example. And then lumalabas doon, ang big winner would be banana exports to Korea. So parang in exchange for everything, basta makakuha natin yung banana export. So who's behind that? So may mga alam mo na, may mga big banana companies dito na Mhm. or also pushing kung anumang power or influence they have to basically define no that the negotiating agenda of the Philippine government. That even assumes, Joseph, na may negotiating agenda ang Philippine government. I mean Oo nga. from way back kasi kung balikan natin yung naging history ng mga ano natin dito sa Pilipinas even before all of this digital trade, even before Yeah. all of this tawag dito critical minerals. Yung halimbawa, yung ating plantation yung mga tinatawag mga extractive industries natin Yeah. control walang malinaw na palisiya ang government in terms of trying to harness whatever we as a nation can get out of it. Kung ang nangyari, hinahayaan lang natin yung mga dambuhalang kumpanya na gawin ang gusto nila, right? Yeah, exactly. So halimbawa, even yung raw exports of raw minerals, 'di ba? Kung meron kang kahit na konting parang development framework or agenda,
iisipin mo how do you process it. So I'm not advocating for more mining, no? Pero kung magmimina ka na rin lang, 'di ba? Mhm. Iba, rather than raw exports, iisipin mo ano ang mga industries, that local industries, no, forward backward linkages sa tawag nila, so that yung minerals that you extract, you're able to process. So Mapakinabangan natin. umakyat ka doon sa value chain. Ibig sabihin, merong yung processing na yun, baka pwedeng mag-create ng additional jobs yon. Kaya lang, wala tayong ganon. I mean, compared to Indonesia na meron silang, at one point, nag-ano sila ng export taxes, no? So, ibig sabihin, at least may revenue sila makukuha doon sa pag-export ng raw minerals. Ngayon, parang may race to the bottom din as far as removing, at yun nga, yung banggit ko kanina, na-push na kasi yung agenda ng supply chain resilience, no, na we're all, ang parang logic niyan, we're all in this together, no? So kung ang papel ng Pilipinas raw exporter, so yung extraction lang sa inyo at export ng walang processing, yan na yung papel mo sa value chain na ito. At dapat i-embrace mo yung papel na yun. So paano ka pa magse-step up, no? So forever ka na lang uh, and then of course the environmental cost and human rights cost of that extraction. Sino magbe-bear nun, 'di ba? Hindi mo naman Yeah, mahabol yung mga transnational corporations for killings associated with mining, for example, di that's ba? true. Right now, this is just a continuation of all these failed policies, quote unquote, even before, in terms of the utilization of our natural resources. Na ngayon, ang medyo nakakamangha dito is that kung titingnan mo, we have so much leverage because we're so rich in natural resources, and Mm. yet And Mm. yet, unlike countries like Vietnam, we just don't have the, I don't know kung capacity issue ba to, again, lack of imagination, or hawak na talaga ng corporate interest yung mga policies na to. And the question now, obviously, Joseph, is that how do you untangle this? How do you kind of umatras dito at may ano pa ba? May puwang pa ba ang Pilipinas na umatras sa ganito at ayusin? Yung negotiations, FTA negotiations mismo, at yan yung problema natin, parang may political decision na to go into it, di ba? So parang very rare na nasimulan mo na and then hindi mo tatapusin. So nasa track ka talaga at some point mako-conclude mo yan. So ang tanong sa atin, ipaglalaban mo ba yung national interest mo within the negotiations? Or as we've seen sa first round of negotiations, lahat ng naka-table EU proposals eh. Oh, Nabasa ko kanina yung report, although one-page report lang naman siya. Parang ang sinasabi lang ng EU, on all the chapters, nag-table na kami ng proposal namin. And then the Philippines seems to be okay with this proposal. So parang, di ba, parang dapat clear ano yung defensive, aggressive interest mo pagpapasok ka sa negosasyon. Parang walang ganon. So, mahirap na asahan na umatras ang gobyerno dito sa negosasyon. wala siya sa posisyon para gawin yun, I suppose. Oo, kasi sasabihin niya may iwan tayo yung bandwagon tapos paano yan? Abante na yung sa Vietnam kasi tapos na yung negosasyon nila eh. Hmm. Concluded na yung at least yung trade side, yung investor protection side na lang yung negotiate nila. So, Okay. yun yung sasabihin sa'yo na pag hindi natin to i-conclude ay dehado tayo kasi yung ibang mga bansa ay meron ng ganyang agreement. Tas pangalawang difficulty dito, especially from a campaigner's perspective, hindi natin alam ano yung, ngayon nag-post ang iyo nung text, no, na ang dami mga mahigit 20 ata yon na yung actual textual proposals nila. Hindi, maliban dun sa ano yung agenda ng EU, hindi natin alam ano ang counter kung meron man proposal ang Pilipinas. Pilipinas. Oo. At pangalawa, ang style ng EU ngayon, maliban dito sa trade agreements, meron
yung agenda nila on digital, on critical minerals, saklaw siya ng iba't iba pang either agreement din or projects kung saan, so parang ito yung carrot kung Mhm. saan nagpo-provide sila ng official development assistance, for example. So, gustuhin mo man, assuming na meron kang, sabi mo nga, kung gustuhin man ng gobyerno, parang tali na rin siya doon sa Okay. agenda at yung pondo na ibinigay na sa kanya. Meron na tayong mga projects on digitalization. May projects na sa EU on critical minerals. So o parang parang nakatali ka na doon sa iba pang mga obligasyon mo labas doon sa trade agreements mismo. So in other words, parang we're in way too deep in this imbalance Oo, na oo. sitwasyon na parang okay, kahit gustuhin man ng gobyerno, mahihirapan sila. But that doesn't mean na hindi nila dapat gawin, right? I mean, kahit man lang mag-effort ng konti. Oo nga, I mean, kaya ibig sabihin rin nito sa side natin, hindi ibig sabihin na gano'n na yung projection natin, wala na tayong gagawin. So, Mhm. halimbawa, nakita dun sa RCEP, yung Regional Comprehensive Economic Partnership, yan yung kasama naman ng China dyan na last year na concur na ng Senate. Pinukpok pa rin ang pinukpok lalo na ng mga agri-stakeholders. Naipasa man yon, so parang yung ano rin na eventually papasa siya. Ang resulta noon ay merong Senate resolution ngayon na nagko-compel sa DTI to report to the Senate Oversight Committee kung yung mga projections ba nila of benefits would actually materialize, and also to put in place competitiveness enhancing mechanism. Ito ulit yung argument natin. Dapat inuunan nyo yun bago kayo pumapasok sa mga kasunduan. Ito, baliktad Pasukin na Mm. muna natin yan. Alam nating mahina tayo sa ibang aspeto. Pero pag pinasok natin yan, mapapalakas natin yung mga kahinaan natin. Parang weird yung ano Kasi nga, usually, pag negotiations, you should come in from a position of, well, strength. Di ba? strength, yeah. Ito ngayon, parang, yung sabi mo nga, baliktad, na parang, okay, we need to do this, hindi natin alam kung anong gagawin natin, at mangyayari naman to, so, pasok lang Mm. tayo, bahala na. Mm. Parang ganun yung lumalabas, no? Joseph, gusto ko lang ibalik natin yung pag-uusap natin dito, no? So, with all of these issues natin sa West, sa EU, ano ang pwedeng gawin ng civil society para maging, kumbaga, ma-reclaim or ma-regain whatever leverage we have para dun sa mga key advocacies natin. So, sabihin natin, halimbawa, human rights. Um, Kasi whether we like it or not nga, kahit pa paano, nakikipag-engage yung mga European sa civil society and human rights organizations. So paano natin mapapalakas yung posisyon natin sa kanila? Hanggang ano na lang ba tayo? Briefing? Hanggang press releases Mm. na lang ba tayo? Or may mga specific na hakbang ba tayo dapat na gawin? Magreklamo tayo sa UN Human Rights Council, but even then, that's probably another episode, how effective the UN has been in on the human rights situation in the Philippines. So again, Mm. okay, ito na tayo. Sabihin na natin without accepting this not so good reality in our relationship with the Europeans. Paano natin kumbaga i-maximize ito? Itong regardless of the limitations. I think ang isang challenge is to building the constituency that would argue against itong mga economic policies na ito no. Especially sa current context and the current nature of the agreements na napakalawak. So ang isang pinag-usapan namin sa Trade Justice Pilipinas, hindi na uubra na yung usual suspects mo yung involved sa campaign So naturally, kailangan mo mag-expand din to reach out to, for example, yung usapin ng critical minerals, energy, hindi masyado issue yan dati nung nagsimula kami nung Mm. 2007, di ba? So ngayon, kailangan mo mag-link up with groups like Alianza Tigil Mina, for example, Yes. or LRC, mga environmental groups. And then, yung security concerns na nag-i-intersect na siya sa economic trade agenda, then Yeah, you have yeah. to look.
link up with peace networks, and those who are working on security, peace and security issues. So ganon yung isang nakikitang challenges to magpalapad ng mga networks na maging involved sa campaign. Pero I think ang isa pang challenge dito yung parang detach. Pag pinag-usapan yung trade agreements, parang it's a technocrats world, di ba? Mhm. Hindi siya anong sa local Di ano madaling diyan. sundan. Hindi siya madaling sundan, pero Napaka-esoteric. hindi siya parang kadikit ng bituka mo eh. Parang ganun yung ano. Oo, tama. At least one step. Pero kung tutuusin mo, actually, mas dikit yang pagdating sa trade. Sabi to ka ng mga mamamayan kasi we're talking about, Exactly. Oo. jobs, livelihood, Oo. business. So I think yun yung ano rin, yung question of, and I think that's why I think ito mga ganito importante, yung popularization of the issue pa din, no? Yeah. Ang difference ngayon when we started even in 1990s, no, yung sa WTO. Doon kasi parang ang theory of change mo at that time, kailangan mo mag-mobilize in the tens of thousands to Mhm. flood the streets to show that, and we were able to do that at one point, no, to Yeah, force yeah. the government to, pero ngayon hindi na no, and pero may bagong component lang social media that Yeah. we're still trying to learn how to maximize it no, and to reach out to a broader constituency. Kasi if yung experience with RCEP would show us, kahit papaano, meron pa ding, lalo na mga politiko to sa Senate, may election na padating, kahit papaano, ayaw pa rin nilang project na they're on the side of, if we frame it as a corporations versus the people sa sort of battle, kahit papaano politiko, iyaano pa rin niya na nasa side, lalo na panahon ng eleksyon, nasa side siya Mhm. ng mga mamamayan. 'Di ba? Imbis na Yeah. yung korporasyon. So may ganung ano pa din no na pinag-iisipan namin. And then yung human rights, I think vulnerability pa rin to ng EU. Dahil nga may projection siya na champion siya of human rights. Understanding fully well na hindi naman pag pinag-usapan natin ng EU, may mga forces within the EU like the Commission, the Parliament that are, I would like to think, are still pro-human rights. Pero ang Mhm. tanong, kailangan rin nila bunuin within the EU itself yung corporate agenda no? Ano yung may primacy sa Mhm. agenda nila. So I think that may vulnerability pa rin in that sense to continue to raise the issue of human rights and link it to the trade agreements. Kasi ang magiging argument namin dito, complicit ang EU sa mga Yeah. human rights violations na to kung patuloy silang mag-negotiate ng ganitong mga kasunduan at the same time aware sila na may mga ganitong violations. Actually, that's an excellent point, no? Kailangan dapat yata lahat tayo sa human rights community dinidiinan, no? Kasi lagi kasi natin ang bait-bait ng mga Europeans, no? Nagkikipag-usap and all of that. But at the bottom Mm, line, in the final analysis, yung kahinaan ng mga ginagawa nila dito pagdating sa human rights, yung kanilang hindi paggamit dun sa lakas nila para pigilan yung mga yeah. pigilan yung dahas. Yung inability nila para talagang panindigan yung kanilang programa, complicity yun in many sense eh. Ay, hindi lang Yeah. naman kasi like in the drug war, hindi lang naman ito usapin ng may finailan ng libel dyan or what. Usapin ito Mm, ng mga libo-libong pinatay. So, totoo. 'di Yeah. ba? At meron ng history ang EU yata, correct me here if I'm wrong, in other countries sa talagang tinigil nila yung kanilang trade relations sa GSP Plus dahil nga may mga Mm, matitinding paglabag sa karapatang pantao. Bakit hindi nila magawa yun dito sa Pilipinas? mm. So ang suspecha natin diyan kasi yung economic side mas mataas ang cost niya sa Yeah. EU, 'di ba? Sa So kanya EU. ginawa Yeah. yan sa sa Cambodia, yung hindi GSP yung sa Cambodia, yung everything but arms. Everything but arms. Yeah, I Oh. remember that. Mm, At saka Joseph, no? So, I think isang issue dito, sa tama yung sinabi mo, no? Yung pagpapopularize ito sa mga ganitong usapan. mm, Siyempre, malaking bagay dito yung the fact na sabi mo nga, sa ordinaryong tao, ito yung mga usapin na ganito, ang hirap
hindi naman mahirap, pero it's not just there. Yeah. Hindi kumbaga hindi nila ma-appreciate. So may papel dito siguro I suppose ang media din kung Oo, paano totoo. nila nire-report ito. At syempre, Yeah. yung papel din ng civil society, ng mga human rights groups na minsan hindi rin akma yung mga Mm, sinasabi or ginagawa pagdating sa advocacy nila on human rights na hindi ma-connect sa mga mm, ordinaryong tao yung mga ganitong klaseng palisiya na may direct effect dun mm. sa situation on the ground. No? I'd like to give you the opportunity now to, baka may mga nakaligtaan tayong pag-usapan or nakaligtaan kang banggitin, for you to have the floor, ika nga, para to say your kind of final points about the subject. This is a very important subject, and so far, I'm very glad that you have provided, perspectives and information that we really need to appreciate yung mga pangyayaring ganito na sa tingin ng marami walang kinalaman sa kanilang bituka, hindi malayo sa bituka pero kung titingnan mo malapit talaga. Mm. Any more words? Well, I think ang big challenge under the Marcos administration, yun nga, ikaw, lagi ko naririnig rin sa ito, parang may normalize na, no, yung nagkaroon ng normalization dun sa relationship after Duterte. And naging malaking, I think, victory ng Marcos administration yun at the start to project that things have changed and therefore let's go Yeah. back to status quo before Duterte. Uh, so ang challenge sa atin to say na if ito yung dilemma, no, na yes, there's some improvement pero But and kikinig ako do sa usapan yun nila Rose, nila Tinay nung at saka nila Com Karen, ano. Parang yun no, na set yun na ano yung sitwasyon natin ngayon. And I think in fact mas challenging ngayon kasi because of that, no, na parang may pagtingin na tapos na yung krisis sa human rights and therefore back to normal tayo. And ito yung challenge for human rights groups and even trade campaigners to say na the situation, while there have been some improvements, is far from ideal, no. In fact, patuloy yung hindi lang red tagging, no, marami kaming dino-document, for example, na cases of slap suits, yes. criminalization of farmers, land rights struggles, no. uh, na I think importante pa din na i-highlight. Yeah. So next year, February 2025 yung second round. Hindi pa namin alam kung saan, basta sabi lang sa Pilipinas. So we're planning to have mobilizations hopefully and other activities leading up to it. Para kahit papaano, meron tayong expression of resistance or opposition to the agreement. Tama ka, no? Minsan guilty ako diyan na sinasabi niya okay na mas okay na ngayon pero kahit na ano pang pagpapaliwanag natin na mas okay pero mayroong mga pagkukulang, Mm-mm. minsan may mali eh. Kasi Mm-mm. hindi talaga siya okay, walang accountability, tuloy pa rin yung mga problema, tuloy pa rin yung mga karahasan. So, no, madadagdagan pa ito ngayon itong mga ganitong konteksto, ano. So, talagang kailangan pa rin ng matinding pagmamatiyag. Salamat ng marami, Joseph. Joseph Puruganan po ng Focus of the Global South at saka lead, ng convener ng Trade Justice Pilipinas. It's been a pleasure, Joseph, to talk to you.